Alam nyo, kung iisipin nyo, no, nakakabilib din itong si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa binabangga niya pong mag-isa yung mga nananahimik po sa flood control at may involvement po sa flood control. Tulad na lang po itong mga babanggitin niyang mga politiko na sinasabi niya mga attack dog daw ni Bongbong Marcos dahil nung mga panahon na hindi pa siya yung Senate President, ang tatahimik po nito at hindi po nagpapakita sa media, pero nung siya ay naupo bilang Senate President at sinimulang ang imbestigahan, buksan yung Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan yung flood control, bigla po nagngangaw-ngaw yung mga dating Senate President at ngayon po parang isa sila sa mga nagtatanggol po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So ito, pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano kung sino-sino yung mga sinasabi niya mga attack dog po ni Bongbong Marcos at ano ba yung mga kumbaga, ano ba yung nagiging diskarte ng mga to para pagtulong-tulungan siya at gipitin pagdating nga rito sa maanumalyang mga binabato ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano. So ito, pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano kung sino-sino po yung mga attack dog po ni Bongbong Marcos sa Senado. So pakinggan po natin siya. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Who let the dogs out? Iyan ang panibagong tirada ni Senator Alan Peter Cayetano sa umano'y mga attack dog ng administrasyon. Bukod sa ilang senador, damay pati ang mga dating Senate President. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kung dati ay Senator Alan Peter Cayetano versus Senator Ping Lacson at Erwin Tulfo, ngayon damay na rin pati ang mga dating naging Senate President. Sa kanyang FB Live ngayong Sabado, tinawag niyang mga attack dogs ng administrasyon sina Lacson, Tulfo at dating mga SP na sina Franklin Drilon, Richard Gordon at Coco Pimentel. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na pawang mga distractions lang ang ginagawa ngayon ng administrasyon para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino mula sa mas matinding kontrobersiya sa flood control projects. Istiluan niya ngayon ng gobyerno ay KKK. Kuyog, kaso, kulong. Kabilang narito ang panggigipit sa kanila sa... Kala ko yung KKK kahol ng kahol ng kahol. Dahil mga aso na yung mga turing dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung pagmamasdan ninyo, pag titingnan nyo maigi, may punto yung sinasabi niya, no? Kasi nga, bakit itong flood control project, ayaw nilang pag-usapan. Isipin nyo si Franklin Drilon, dilawan yan. Itong si Coco Pimentel, lumalaban din yan kay Marcos. Diba? Si Ping Lacson, corruption buster daw yan. Si Erwin Tulfo, na kaya nga nagustuhan ng marami yan dahil nga kumambalahura yan ng government official na abusado, talagang wagas. Pero, nung pumutok na yung issue ng flood control, parang nabahag na yung buntot ng mga to. Baka ang iniisip ngayon ng marami, mukhang nabiyayaan din siguro ng mga mali-maleta to. Kaya tumatahimik na lang sila para hindi pag-usapan at baka madamay pa sila. So yung kaya ang totoo doon, kaya bakit parang tahimik at ngayon ang ginagawa dahil si Alan Peter Cayetano yung maingay pagdating sa flood control, siya yung ngayon yung kinukuyog ng mga aso ni Bongbong Marcos. Kanila sa minorya sa Senado na iniisa-isa na raw silang mga itinuturing na balakid sa plano ng gobyerno. Unaan niya si Senator Jinggoy Estrada at isinunod si Senador Rodante Marcoleta at ngayon ay siya naman ang pinupunterya.
Kaugnay ito sa pahayag ng NBI na iniimbestigahan na nila ang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 30th SEA Games noong 2019, kung saan chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC si Senator Alan. Hamon ng minority leader, go ahead sa investigasyon ng NBI. Pero dapat daw sila sa minority ang magpapatuloy sa flood control scandal probe. Bagay na inalmahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo at sinabing relax lang, huwag daw hot si Sen. Alan. Buwelta ni Cayetano. Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Git pa ni Cayetano. Di ba? Totoo naman eh. Bakit nakapokus kay Alan Peter Cayetano yung pag-iimbestiga? Kumbaga yung nakapokus sila na parang si Alan Peter Cayetano lang yung naghahabol dito sa flood control project na ang ninakaw nga trilyong piso na. Hindi nila naiintindihan, buong Pilipinas po nagtatanong na, naiinip na sa Senate Blue Ribbon Committee kung kailan iimbestigahan itong flood control. Dahil nandun na tayo sa sa punto na matutumbok na kung sino yung pinaka-mastermind. Marami na yung nagsasalita na tinuturo nga si Martin Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Pero anyari, kailan pa huling nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee? Panahon pa ni Senator Ping Lacson. Pero nung naputol yon, tinapos niya na kagad yung pag-iimbestiga kasi naglabas na siya ng committee report. At doon, natigil na nga yung pag-iimbestiga at hindi na nga inimbitahan yung 18 dating security aid ni Saldico para malaman, magkaalamanan kung ito ba may katotohanan o wala. Bagkus, ang ginawa na itong mga politikong ito, sinampahan po ng patong-patong na kaso, yung 18 sundalo at pati yung mga senador, mga politiko na tumutulong para maipakita kung sino talaga yung pinaka-mastermind nitong maanumalyang flood control. Pani Cayetano, hindi lang siya ang sinabihang mag-relax kundi ang buong minorya. Banat pa niya, maraming pagkakataon para magsagawa ng pagdinig sa flood control kahit pa may impeachment. Lunes hanggang Miyerkules lang naman daw kasi itong tumatakbo. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment, so paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo pare, nag-hearing. Paano daw gagamitin na session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. Panawagan ng minority. Di ba? Tama nga naman. Monday to Wednesday lang ang impeachment. Meron pang Huwebes, Biyernes, Sabado. Kung tutuusin, kung talagang gusto ng imbestigahan itong flood control, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Ng minority leader sa mga Pinoy, huwag magpadala sa mga pakana ng gobyerno. Panlaban na niya sa KKK ng gobyerno ay KKK rin, o ang katotohanan, konstitusyon at paglaban sa korupsyon. Once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon at tanggalin na natin ang korupsyon. Wala pa namang sagot ang mga tinawag ni Senator Cayetano na mga attack dogs ng Malacanang. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. So, hintayin natin kung ano yung magiging retaliation ng mga tinawag ng attack dog dito ni Senator Alan Peter Cayetano kasi talagang mapapaisip ka na lang kung bakit parang yung flood control hindi masyadong o hindi talaga nila ginagawang priority. Kahit na kung titingnan mo naman, trilyong piso po ang ninakaw. Meron bang tututol dito sa atin na nagkaroon ng nakawan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na halos trilyon? Si Raulo na lang po yung magsasabing walang korupsyon po sa administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi nangyaring nagkaroon ng flood control issue.
siraulo na lang po yung mag-iisip ng ganun. Pero, parang ang nangyayari ngayon, ang focus lang nila impeachment. So, 3 buwan po yata tatakbo ang impeachment. So, ibig sabihin, 3 buwan din po walang Senate Blue Ribbon Committee at ito ay mababaon na lang po sa limot. Kasi nga po, pagdating po ng 2027, magsisimula na naman po ang campaign period at magiging abala po ang mga politiko para manligaw uli po ng boto po natin at makakalimutan na nga po yung flood control. So sana po hindi po mangyari yon, kaya suportahan po natin yung panawagan na ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng flood control project na ang sangkot po ay yung sinasabing mastermind ay si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So ito, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.